Low carb chicharon naman po tayo. Ito yung version ko po, homemade chicharon. So, una po yung ating pork po, ganyan po kalaki yung hiwa na ginawa po namin, slice. Medyo mas malaki nga lang po yung fats nito, tsaka may laman po siya. Ang tawag na iba po dito ay chicharong bagnet. So, ganyan kalalaki po yung ating hiniwa. Then, nagpakulo po tayo ng tubig. Nilagyan ko po ng pamintang buo, laurel, at asin. Pero actually, pwede namang asin lang. Nga lang, mas gusto ko lang po yung lasa talaga ng laurel. Yan, tsaka paminta. Then, yung ating fork, after natin ma-slice po, ganito po, nilalagyan ko ng maraming asin. Tapos, alam niyo po ba yun? Yung imamassage mo ng ganyan. Yan, kasi minsan 'di ba po nakakabili tayo na merong amoy gano'n, parang pampasigurado lang, yan. So, kasi siyempre family din po ang kakain, mas okay na rin po na nalinis nating maigi po yung ating gagawing chicharon. Kaya nga po yun ang kagandahan sa homemade, eh. Magagawa mo yung preparation na gusto mo, yung kalinisan na gusto mo dahil tayo yung kakain. After natin ma-massage ng asin, yan, huhugasan natin sa running water. Mga 2 beses ko po siguro 'tong hinugasan o 3, hanggang sa maging maputi po siya. Hindi mo maputing-maputi, yung tama lang naman na linis, 'yan. So, balik po tayo dun sa pinag-usapan natin. Low carb naman talaga si chicharon, nagkakaiba lang po talaga sa mga ingredients. So, pagka sinabing homemade kasi, 'yan, katulad niyan, asin lang po yung nilagay natin, pinakuluan po natin. Yung iba po kasi naglalagay ng mga ibang spices or okay lang naman. Ang problema, kapagka naglagay na ng vegetable oil. So, pinakuluan lang natin ng 5 minutes po, 'Yan, mabilis lang po, 5 minutes, then salain po natin. Alisin lang po natin si laurel, tsaka si pamintang buo. Huwag natin isasama sa prito, okay? So, tiyagaan lang po natin tanggalin. So, kung ayaw niyo naman po, asin lang talaga, 5 minutes lang naman. Yan, then salain po natin, tapos ida-dry po natin, yan ganyan po. Mga 1 to 2 hours ang ginawa ko po dito, eh. Hindi ko na po siya binilad, wala na pong bilad, ganyan lang. Then, yan po, nilagay ko sa kawali po uli at palalabasin natin ngayon yung natural oil. Kaya pagdating sa oil talaga, ang ginamit ko po dito, yung sarili niyang oil po. Yun naman talaga sa low carb, mas okay, mas safe para sa atin yung natural oil niya. Yan. So, yan, katulad ng ganyan po. Ganito karami po yung nakuha ko pong oil. So, yan, nilagay ko na po sa kawali din. Then, unang salang, after po, nilagyan ko muna ng asin, kanina bago natin uli isalang. Unang prito po ito. Kasi 2 beses natin ipa-fry. So, sa unang prito, gumamit talaga po ako ng takip. Alam niyo na po, medyo tumatalsik lang po. Pero don't worry, okay lang po yan. Yan. So, sa unang prito, yan po. Kapag ka na prito naman po lahat ng sides, ayan, okay na po siya. Then, tanggalin muna natin. So, kanina po, bago ko po siya i-fry ng una, nilagyan na natin ng asin. So, sa iba po kasi nilalagyan ng bechin or MSG. So, sa atin asin lang talaga. Pag sinabing low carb, asin lang, at pagdating sa oil, natural oil. So, ito, after muna mga 10 minutes, hinayaan ko muna po maging ganyan ng 10 minutes, then ito na po. So, ang pinirito lang namin, yung kakainin lang po namin. Then, nilagay ko po sa garapon. Hindi ko na po nilagay sa ref, yung iba. So, kada kakain na lang po kami, magpa-fry na lang po kami ng bago. Kung gano'n lang din karami yung kakainin namin. Mm. Mm. Rinig po ba? Mm. Sarap, ang lutong. Mm. Wala pa pong sausawan niya, pero malasa na. Mm. Mm.